Mga kabayan, binatikos ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang naging desisyon ng House Committee on Justice na ibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa umano'y insufficiency in substance. Ayon kay Colmenares, ginagawang impossible dream ng Kamara ang pananagutan ng mga matataas na opisyal ng bansa. Iginiit niya na ang mga akusasyon ng kickback at systematic corruption ay allegations pa lamang sa yugtong ito na dapat sana ay napatunayan sa trial at hindi dapat idinadaan sa maling interpretasyon ng mga teknikalidad. Dismayado ang Bayan Muna Party List dun sa desisyon ng Justice Committee kahapon na i-dismiss ang impeachment complaint on the ground na insufficient ang substance using the arguments na ginamit noon para i-dismiss din ang mga impeachment complaint kay Gloria Arroyo. Dapat bigyan ng kongresista, ng mga senador, ang mamamayan na maghain ng kanilang katanungan sa ating public officials. Nagbigay kami ng pera sa inyo, hundreds of millions of pesos o billions, i-account nyo naman sa amin saan ginastos to. I-account nyo naman sa amin kung may ninakaw kayo. Samantala, dapat daw natuluyan ng sibakin sa Kongreso itong si Congressman Kiko Barsaga at hindi lang patawan ng panibagong 60 days na suspensyon. Ito ang gustong mangyari ni Representative Benny Abante. Ayon sa kanya, hindi titigil si Barsaga sa kanyang pagsasalita at pagbanat sa House of Representatives kaya dapat na itong sibakin. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Magsasalita pa din yan eh. Alright. At meron pa nagsasabi na sana maging compassionate kami because he has a para bang neurotic attitude. Sabi ko, he does not believe that he has a mental a mental problem. Hindi siya naniniwala dun eh. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Member din ako ng ng Committee on Ethics. Talagang pinag-usapan namin. Ako talaga ang gusto ko diyan expulsion na yun. Okay. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Magsasalita pa din yan eh. Alright. At meron pa nagsasabi na sana maging compassionate kami because he has a para bang neurotic attitude. Sabi ko, he does not believe that he has a mental a mental problem. Hindi siya naniniwala dun eh. Ano po kung masasabi nyo sa sinasabi ng iba na freedom of speech? Well, we allow that. In fact, sinabi ko pa nga na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his rights as a person. So, nasa kanya yun eh. Nasa kanya. He can still speak outside Congress, but not inside Congress. Dismayado ang Bayan Muna Party List dun sa desisyon ng Justice Committee kahapon na i-dismiss ang impeachment complaint on the ground na insufficient ang substance using the arguments na ginamit noon para i-dismiss din ang mga impeachment complaint kay Gloria Arroyo. Marami pa nagsasabi sa kanila na mga aligasyon lang yan, hindi naman yan facts. Na ginigiit ng mga complainants, doon dapat yun sa hearing. Kasi ang kailangan lang dito, may recital ka ng facts na pag naprubahan mong totoo sa hearing, impeachable offense, yun lang. So halimbawa, nag-allege ka ng 1 billion peso na kickback na binigay ni Yusek Cadiz sa'yo. Pag napatunayan ba yan sa hearing, impeachable offense yan? Of course, yes. So may substance ang impeachment complaint. Kasi kung sabihin mo na ang complaint, allegation lang yan, o di lahat ng complaint sa buong Pilipinas, madidismiss. Kasi lahat naman ng complaint, kahit yung sinampa ni Piskal doon sa korte, allegation pa lang naman yan. Sa trial yan, mapuprubahan. Hindi ba? Pag sinabi ni Piskal na si Pedro pinatay niya si Juan nung petsang ganito, gamit ang baril, at that time na final niyang information, allegation lang yan. Kasi hindi pa naman niya napatunayan. Kaya sana naman, magbago ang mga kongresista natin at sana naman kahit 1/3 man lang makakuha ang impeachment complaint
at iabandona nila ay itong klaseng argumento na doon pa lang sa procedural stage, aligasyon lang pala yan. Sa hearing, mag-present ang mga complainants ng kanilang aligasyon, prubahan nila doon, at syempre yung abogado ni President Marcos, magpipresent din ng ebidensya niya para sabing hindi totoo yan. Ang Committee on Justice ang magdidesisyon kung saan sila makikinig, kanino sila maniniwala doon sa hearing. Hindi sa ngayon, dahil wala pa namang hearing o wala pang ebidensya na inaaliw. Ngayon, pag sinasabi ng mga committee members na aligasyon pa lang naman yan, hindi pa naman ninyo naprubahan na totoo, o hindi magtawag na lang pala ang complainants sa hearing ng substance, sa procedural phase. Hindi ba? Magtawag na ng mga witness, Secretariat ng House, Secretariat ng Senado, mga testigo, para sabihin na doon mismo sa procedural. Pero hindi naman pwede sabihin nila kasi sa hearing na lang yan, kaya wala na talagang magawa ang complainants dito. Kaya nga sabi ko, naging impossible dream ito. At ang impeachment complaint, the only accountability mechanism left for the Filipino people to hold to account their public official becomes a myth. Alamat na lang siya at hindi na kailanman mapapatupad. So sana naman, baguhin nilang interpretasyon sa rules nila at sa constitutional requirement ng accountability because public officials are accountable to the Filipino people at all times. Not sometimes, not many times, but at all times. And in the impeachment proceedings, dapat bigyan ng kongresista, ng mga senador, ang mamamayan na hain ng kanilang katanungan sa ating public officials. Nagbigay kami ng pera sa inyo, hundreds of millions of pesos o billions, i-account nyo naman sa amin saan ginastos to. I-account nyo naman sa amin kung may ninakaw kayo. Yun lang ang esensya ng impeachment complaint. Dapat naman hayaan ng taong bayan na magkaroon ng oportunidad para mahain ang kanilang mga reklamo sa kanilang public officials. Ito yung exact na statement ni Congressman Abante. Sabi niya, ako talaga, ang gusto ko dyan, expulsion na Kasi you can suspend Barsaga, hindi naman titigil magsalita yan granting. Ma-expel na siya. O di magsasalita pa rin. Ay, nako. Okay, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan o netizens. Bagong post pa lang ito 36 minutes. Okay, ilan nang nag-react? 2,200 na ang nag-react. 1,400 tumatawa. Sinong tinatawanan? Barsaga o si Abante? Ano sa tingin nyo? To me, Abante ang tinatawanan. So, yan ang karamihang comments. Negative kay Abante, positive kay Barsaga. But anyway, expulsion lang. Baliwala yan kay Congressman Miao sa tingin ko. Handa nga siyang mamatay. Handa nga siyang mapreso. I don't know anong kinabukasan yung kanyang political career. Kaya lang nasimulan niya na yung laban. Tingin ko hindi na atras yan. Magbabago ba siya? Magtutone down ba siya? Palagay ko hindi. Lalong parang yung manok na pansabong Texas. Isang breed kasi yan Texas. No? Bata kasi ako, sumasama ako sa mga kamag-anak kong mahilig sa sabong. Kaya alam ko yung breed ng Texas, yun ang paboritong breed ng mga sabongero. Ang Texas na breed, once nga nasusugatan, lalong tumatapang. Kaya yan, Barsaga, sige, expel, ngayon, another suspension. February, dapat sana ngayon, pumasok na siya. February, March, hanggang April. So, I don't know what happens after April, after 60 days. Sige, i-expel niyo, tanggalin niyo. No problem.
But then, yung rest back, yung court or battle of public opinion, lalong ang nakakarami sa taong bayan, lalong mawawalan ng tiwala o kaya lalong maraming dismaya o magagalit sa Kamara. So, good luck po, Congressman Barsaga.